Para lang sa para lang sa kaalaman ng ating mga audience ngayon, puwede mo ba kaming bigyan ng background, tungkol dito sa koral ano? Ano ba ito? Ano ba itong ating organization? Kailan ba ito, naitatag? CBSUA Coral po. Sa CBSUA, sa ilalim ng Sentro ng Wika, Kultura at Sining, ito po ay pinangungunahan po ng aming direktor na si Dr. Leopoldo Archansona Jr. at choir master po na si Mr. Chris Caril Biu. So ang aming grupo po ay kinokompose ng iba't ibang estudyante sa iba't ibang departamento at may iba't ibang year level din po na may talento at passion sa pag-awit, pagtugtog at pagsayaw at maging pag-arte na rin po. So itinatag po ang aming grupo mga around 2022 po. Alright. So ito malaman namin, Kisea, ilan na ba so far o ilan na kayo diyan ng mga member ng koral? And sa loob ng, siguro mahabang panahon na, ano-ano yung mga ikaw sa personal, ano-ano yung mga na-discover or natutuhan mo nang ikaw ay mag-join sa koral o sa organization na ito, Kisea? Po, Bombo Care, meron po kami ngayong 4 na po na miyembro sa loob ng aming grupo. And sa mahabang panahon po, ako po, natutunan ko po na kung ano po ang kahalagahan ng pagiging isa namin sa lahat ng bagay, disiplina at pagtutulungan. And nadiskubre din po namin ang kanya-kanyang kakayahan bilang isang mang-aawit at natutunan namin paunlarin ito sa abot ng aming makakaya. Yan, very well said, Keseya, ano. So ito, sa part ninyo pa rin diyan sa koral, ano-ano yung inyong mga kaganapan ngayon, especially ngayong February or sa mga susunod na buwan, mga isasagawa nating mga activity, mga kaganapan, para maisulong pang lalo yung ating field, itong music and itong art, Kiseya. Ngayong taon po, Bombo Care, ay magsasagawa po kami ng mga aktibidad po, tulad ng mga konsyerto, kompetisyon, at kakanta po kami sa iba't ibang events sa loob at labas po ng campus patungkol sa musika at sining. Sa katunayan nga po, ngayon po ay naghahanda po kami para sa buwan ng sining. Mayroon po kaming iba't ibang aktibidad sa aming organisasyon kung saan ipapakita po namin ang pagmamahal sa musika at sining. And mayroon din po kaming konsyerto at performances ngayong buwan ng Pebrero po patungkol sa Arts Celebration, Arts Month Celebration po. And patungkol naman po, Bombo Care, sa competition, kasulukuyan din po kaming naghahanda para po sa aming paparating na international competition po. Sa pangatlong pagkakataon po, ngayong Pebrero po, magkakaroon po kami ng international competition po sa Korea po. And kung saan po irerepresenta po namin ang CBSUA and buong Pilipinas po sa international stage. And pinaghahandaan din po namin ang magaganap na national pasok po sa buwan ng Abril na gaganapin po sa Iloilo. Kung saan po magre-representa po kami irerepresenta po namin ang Region 5 para sa standard choir competition, sa vocal duet, and sa quartet po. Bukod po dyan, tiyak na madami pa po kaming nais gawin upang patuloy na mapuunlad ang aming pagmamahal sa ating kultura, musika at sining po. Madami Alright. pa po aktibidad ang nakaplano po. Sa ngayon po, yun lang po ang mga paparating po naming activity po this year. Alright, yun. Ito, Kiseya, medyo maganda itong ating pag-uusapan. Puntahan ko lang yung ating competition ano sa darating pala na ano itong sa South Korea. Pero bago yan, Kiseya, maitanong ko lang, kumusta ang experience mo bilang choral member and choral president nang syempre nakapag-compete kayo abroad or sa ibang bansa? And ito nga, may gaganapin pa kayong international competition. Nakakaramdam ka ba ng konting pressure or kaba? Paano mo yan hinahandle, Kiseya?
po yun mawawala. Pero nangunguna po sa akin ang saya na maibahagi ang ating kultura bilang Pilipino po at siyempre kung ano ang talento na ibinigay sa atin po ng Diyos. Siyempre, masaya po ako na nakakapag-inspire po kami ng tao and may mga napapasaya po kami. Opo, itong darating na competition natin sa South Korea, Kiseya, ano yung mga preparasyon natin dito para siyempre maiuwi natin yung panalo kung loloobin? Ano yung mga i-improve natin sa ating performance, Kiseya? Sa ngayon po, Bombo Care, nasa training na po kami. Simula pa po magsimula pa po ang taon. Simula January po, naka-stay na po kami dito sa school. Dito na po kami namamalagi. Dito po kami natutulog. And nagkakaroon po kami ng iba't ibang trainings, vocal trainings, and syempre, facial expression po. And ang mga ini-improve po namin is yung kung paano po kami maging isa po, isang boses. Sabi nga po sa grupo po namin, we sing as one. So yun po yung ini-improve po namin ngayon. Alright. And So, eto, Kiseya, maibalik ko dito sa ating organization itself. Ano-ano yung mga achievement ng ating organization mula nung tayo ay sumali dito, 'di ba? Yung tayo ay naging presidente na, 'di ba? And sa pag-compete natin abroad, ano yung mga naging achievement natin sa larangang ito, Kiseya? So ang si Biswa Coral po ay nagkamit na po ng iba't ibang parangal at pagkilala sa mga competition. Tulad po noong nakaraang 2023, taong 2023, nagkaroon po ng Silver Award po ang aming grupo sa 7th Singapore International Choral Festival. Noong taong 2024 din naman po ay nakamit din po namin ang pagkapanalo sa 2024 Regional PASU bilang first place sa show choir and standard choir na ginanap po sa CNSC na nagsilbing daan din po upang irepresenta namin ang buong Region 5 sa PNU. And sumali din po kami, lumahok po kami sa Harana Festival sa partido po, sa San Jose Partido. And nagkamit po kami ng first runner-up sa Harana Festival noong 2025 sa buwan ng Pebrero. And ang pinaka-latest po naming achievement is noong July 2025 po, pinarangalan po kami bilang category champion and nagkamit po kami ng Gold Award na nagsilbing daan din po upang makapaglaban po ulit kami bilang Grand Prix finalist sa World Choir Festival naman po yan sa Hong Kong. So yun po yung mga kasalukuyang achievements and bukod po dyan, madami pa po na kaming nais marating po. Alright, yun. Very well said, Kiseya. So sa ngayon, kita dito sa ating katandem. Dito sa aking katandem ngayon, si Bombo Remy Dominguez. May katanungan din siya. Sige, Bombo Remy. Yes, and syempre, marhay na pagkaaga, Kiseya. And thank you so much for, syempre, digdi sa tuya po nga pagpaunlak na makapanayam and syempre makapaghiras kan mga information. Siguro para ho sa ating pong pag-uusap dito ho sa Arts Month, para sa iyo, paano po nakakatulong lalo na inyo pong organization sa pagpapalago pa at pagtangkilik ng sarili po nating singing lalo na sa panig naman ng musika? Maraming salamat po, Bombo Remy. So, para sa akin po, nakakatulong po kami sa pagpapalago at pagtangkilik ng sarili nating sining sa pamamagitan po ng pagpapromote ng musika at sa pag-awit sa mga iba't ibang estilo. Dahil din po dito, na ibabahagi namin sa iba't ibang tao ang yaman ng sarili nating sining, maging ang iba't ibang kultura ng Pilipino sa pamamagitan ng pag-awit. And sa iba't ibang awitin, sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mapaiba man po ang kultura at dialekto nila,
ito po ay ibinabahagi namin sa kanila. And kami rin po ay nagbibigay po ng oportunidad sa mga miyembro na may pakita po ang kanilang talento at kakayahan sa pag-awit. Right po. So, how about po sa ating po nga siyempre na sambit nyo ang regarding doon sa ating mga miyembro. Paano naman yung mga may balak or gusto na sila isa ho sa mga mapasali dyan ho sa inyo pong organization, lalong-lalo pa kung sila po may mga talento naman sa pagkanta? Siyempre, unang-una po, kailangan po, dapat estudyante ka po, isa ka pong estudyante sa CBSUA po. And siyempre, dapat may talento sa pag-awit, handang maglaan ng oras sa rehearsals and performances. And kung gusto po nilang mag-audition, ang kailangan lang po nilang gawin is maghanda po ng isang Tagalog or English song, maghanda sa interview, at higit sa lahat po, voice and dance evaluation po. Alright po. Since po na eto na base doon ho sa mga naibahagi mo ng mga information na regarding sa inyong pagsali sa iba't ibang mga patimpalak, lalo na dito sa loob ng ating probinsya, sa ibang lugar, and of course, ito nga sa mga international competition. Siguro ano pong masasabi natin, lalo pa doon sa mga may gusto rin na kumbaga na maging kagaya ng ng inyong grupo? Siguro po, sana po bigyan po nilang pagkakataon na ma-appreciate po ang musika at sining po. And para malaman din po nila kung ano po yung mga ginagawa po namin. Alright. So ito, mga karagdagang tanong na lang kay Zea, ano? So, malaman ko, ano yung mga disiplina pala na ina-apply ninyo? Halimbawa, kahit isang disiplina lang, halimbawa sa pagkanta, sa pag-awit, meron ba tayong mga treatment? Kasi yung iba, hindi umiinom ng tubig. Di ba? Hindi umiinom ng malamig na tubig, mga ganun. Sa atin naman, paano yung disiplina natin dito, Kisea? Ini-encourage po namin ang mga singers namin na palagi lang pong uminom ng tubig, ng maraming tubig. And during rehearsals po, dapat palagi po talagang may baon ng tubig. Yun po talaga. And iwas po sa mga sweets. Ganun po. Para po maalagaan po namin ang boses namin. And sa naman po, sa pagdating naman po sa disiplina sa pag-awit, syempre po, tinatrain po namin ang aming posture, kung paano po kami tatayo, kung paano po kami uupo, kung ano po yung tamang pagtayo at pag-upo sa tuwing kakanta. Alright. So ito, Kisea, siguro ano na lang yung masasabi natin or maipapayo natin, especially dun sa mga tao na hindi ma-appreciate yung music, 'di ba? O yung pagkanta, kasi marami yan nagsasabi, pagkanta, music, parang minamaliit, mababa ang tingin sa music. Ano yung ating masasabi doon, Kisea? Siguro po sana po bigyan po nila paglaanan po nila ng pansin or bigyan po nila ng chance ang music. Para din po malaman po nila kung anong kahalagahan nito. And syempre, ang musika po at sining ay nakakapagbigay po ito ng inspirasyon at pag-asa sa tao. Hindi lamang po ito pagkanta, kundi pagbahagi po ng mensahe at emosyon ng bawat tao po. So, sana po bigyan nila ng pansin and pagkakataon na ma-appreciate. Alright. So ito, mga remaining question na lang, Kisea, What makes you proud as an artist and what makes you proud as musician na din and member nitong choral, Kisea? Siyempre po as artist, nakaka-proud po na nakikita ko po ang tao na nai-inspire po sa akin, sa amin, by singing po. And nagkakaroon po kami ng chance para po makapag-relay ng mga mensahe
in a artistic way po and sa magandang paraan po. And syempre nakikita ko din po ang impact ng aming musika, kung gaano po ito nakakapagpasaya sa mga tao. And dahil din po sa pagiging artist, natutunan ko po na hindi lamang po ang talento ang importante, kundi maging ang ugali po and disiplina sa sarili. Yan, very well said, Gisea. Ito, bago tayo matapos, Gisea, siguro, kung meron kang gustong, kung may nakalimutan akong itanong, may gusto kang idagdag, kung meron kang gustong iwan na mensahe sa ating mga tagapakinig, may gusto kang imbitahan, mga aasahan pa na mga kaganapan sa inyo, sige, ibigay ko sa inyo sa iyo ang linya, Gisea, go ahead. So, unang-una po, syempre nais ko pong magpasalamat sa Bombo Radio sa pag-imbita po sa akin ngayong araw. And syempre sa mga sumusuporta po sa CBSUA Coral, sa Pangulo po ng CBSUA, Dr. Alberto N. Naperi, SWKS Director, Dr. Leopoldo Archansona Jr., at syempre po sa aming napakasipag at matyaga na choir master, Mr. Chris Caril B. And syempre sa mga kaibigan, pamilya na patuloy na po sumusuporta po, maraming salamat po. And sa mga nais pa pong maging updated po sa amin, maaari niyo po kaming i-follow sa aming Facebook page po, CBSUA Coral, sa Instagram po, CBSUA Coral, and kung may mga katanungan pa po kayo or kung nais po ninyong mag-inquire, maaari niyo po kaming i-message sa email cbsua.coral@cbsua.edu.ph. Yan po. Thank you po.